na ang ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado ay sakop na ng one-year bar rule. Sabi ng Korte, maituturing ng dismissed ang reklamo ng archive ito ng Kamara. Connie, ang Farm to Market Road Watch na ito ay kasunod ng sumbong sa Pangulo website na inilunsad naman para ma-monitor at matrack ang lahat ng mga farm to market road projects sa buong bansa at para may mapagsumbungan ng taong bayan kaugnay sa mga anomalya at korupsyon sa mga proyekto ito. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun, hindi na mahalaga. Sa February 23 na ang confirmation of charges na hearing ng dating Pangulo para sa kasong crimes against humanity sa ICC. Ayon sa abogado niyang si Nicholas Kaufman, alam ni Vice President Duterte na mahirap magpalit ng legal team 3 linggo bago ang pagdinig. Sakali man daw napalitan siya, lalo pang tatagal ang pagkakakulong ng dating Pangulo dahil bubuo ng panibagong legal team at pag-aaralang muli lahat ng ebidensya sa kaso. Para kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, dilatory tactics lang ang petisyon ni Ko para madiskaril ang investigasyon kaugnay sa pagkakasangkot umano ni Ko sa flood control issue. Sa petisyon, sinabi ni Ko na inabuso umano ng Ombudsman ang kapangyarihan nito at hindi raw siya binigyan ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Wanted si Ko dahil sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa substandard umanong proyekto sa Nauhan, Oriental Mindoro. Dati na iginit ni Ko na hindi siya sangkot sa katiwalian. Ayon sa DILG, sakali nasa Cambodia nga si Ang, magagamit ang extradition treaty ng Pilipinas at Cambodia para mapauwi si Ang. Bigong matuntuan si Ang sa 18 lugar na hinalughog ng mga otoridad nitong mga nakaraang linggo. Samantala, 2 beses sumanong may nagtangkang mag-areglo sa kaso ng 12 pulis na nadadawit din sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon yan kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan. Una nagtangka umano si Atong Ang at nasundan daw ng isang local chief executive. Tumangging magbigay ng pahayag ang abogado ni Ang dahil nasa korte na ang kaso. Dahil sa seasonal outbreak sa India, mahigpit ngayon ang pagbabantay sa mga paliparan sa ilang bansa teritoryo. Kabilang dyan ang sa Pakistan, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Nepal at Taiwan. Ang Pilipinas handa naman daw sa Nipah virus ayon sa Department of Health. Imbes na magpatupad ng travel restrictions, inirekomenda ng DOH na paigtingin ang pagpapakalat ng impormasyon sa publiko. Ano nga ba ang Nipah virus? Ang Nipah virus po ay isang uri ng zoonotic virus ayon sa World Health Organization. Ibig sabihin po nito na ipapasa ito ng mga hayop sa tao. Dito po sa Pilipinas, magkakaroon ng mga kaso ng Nipah virus o nagkaroon noong 2014. 17 ang tinamaan noon. Isa ang nasawi. Ayon sa World Health Organization, wala pa rin pong gamot o vaccine para sa Nipah virus infection. Sabi ng Korte, maituturing ng dismissed ang reklamo ng archive ito ng Kamara. Nagpasalamat si Vice President Duterte sa desisyong ito ng Korte. Sa kabila niyan, patuloy raw ang kanilang paghahanda sa posibleng ihahaing bagong impeachment complaint laban sa kanya. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevant sa buhay natin at sa bayan kaysa yun sa impeachment. Ayon naman kay House Speaker Faustino Boji III, iginagalang ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Mahalagaan niya ang pag-iingat sa proseso ng impeachment.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layo nitong ipakita kung saan napupunta ang pondo ng bayan at tiyakin na ang mga FMR project ay totoong naipatutupad at hindi lamang nasa papel. Binigyan diin niya na walang smoke and mirrors sa sistema, kundi purong mapa, data at pananagutan. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 33 billion pesos ang pondo ng DA para sa FMR sa taong 2026. ICI hanggang kailan daw po? As to the status of the ICI, we do not know yet. Okay. So wala pa naman guidance ang Office of the President. So how long we stay, we do not know. But we continue to do our work. Kaya sa inyo day by day. Of course. Pero sir, paano kung halimbawa sabihin tigil na, ang dami yung pending? In the event na they decide to terminate ang ICI, of course we have to turn over all the documents or the evidences that we gathered sa Ombudsman, and definitely the DOJ, the ADB, the PNP will take over the investigation. Muling niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Kalamansig, Sultan Kudarat. Natunto ng PHIVOLCS ang epicenter niyan mahigit 30 kilometro timog kanluran ng nasabing bayan pasado alas 8 kaninang umaga. Sabi ng PHIVOLCS, ang nasabing pagyanig ay bahagi ng earthquake swarm event sa Kalamansig mula noong January 19 hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Mahigit 2,000 at 600 lindol na ang naitala ng PHIVOLCS. Ang earthquake swarm ay epekto raw ng paggalaw ng Cotabato Trench. Dahil sa patuloy na mga pagyanig, hindi lang sa Kalamansig kundi sa iba pang panig ng Sultan Kudarat, suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribado, sa buong probinsya.